For today's video mga katrops, nagluto nga pala ako ng aming ulam na ginataang gulay. Natry nyo na rin bang magluto ng ganito mga katrops? Kung hindi pa ay subukan nyo na nga. Dahon ng malunggay at talong nga lang ito. Napakasimple lang, diba? Pero napakasarap. Sa sarsa pa lang ay talagang ulam na. Sarap neto sa kaning lamig. Syempre kapag ka may gulay, mas masarap nga ito kapag may pares na pritong tinapa. Pagkatapos kong magluto ay sumandok na nga ako dahil kanina pa nga ako nagugutom. At eto nga yung ulam natin for today's vlog. Ginataang gulay at tinapa. Napakasimple lang pero talagang napakasarap at masustansya pa. Kaya naman tara mga katrops, kain na tayo. Thank you Lord sa food. Kumuha na nga rin kayo ng inyong pagkain at sabayan nyo na nga ako. Alam nyo mga katrops, dito sa probinsya kapag ka wala kang ulam, basta meron kang mga tanim-tanim dyan sa gilid ng bahay mo ay mabubuhay ka na. Kasi alam nyo yun, yung tipong mamimitas ka na lang tapos napaka-fresh pa ng gulay. Ganun nga yung kagandahan kapag ka may mga tanim-tanim ka, makakatipid ka pa. Gusto ko nga rin sanang magtanim-tanim dito ng mga gulay kaso wala namang space. Wala kasing bakanting lote kaya hindi ako makapagtanim. Mas maganda nga sana kung meron para kapag ka magluluto ka at kailangan mo nga ng gulay ay mamimitas ka na lang. Kanina nga nung naghihimay nga kami ng aking malabs ng dahon ng malunggay ay ang balak sana naming luto dito ay igigisa lang namin sa bagoong. Tapos sasabawan lang namin ng kaunti. Kaso nung nagisa ko na nga ito at nalagyan ko na nga ito ng bagoong ay biglang dumating yung mother ng aking malabs na may daladalang niyog. Kaya napag-isip-isip ko na lang, nalalagyan ko na nga lang ito ng gata ng niyog. Hindi nga ako sure nung una kung magiging masarap ba yung kinalalabasan ng aking niluluto. Kasi nga first time ko nga lang magluto ng ganitong ginataan tapos bagoong pa yung nailagay. Pero sa di inaasahan ay sakto lang naman pala yung lasa. Malapit-lapit nga siya sa lasa ng ng ginataang gabi. Mas lalo pa nga itong lumasa dahil yung pinanggisahan ko nga ay yung pinagpirituhan ko nga ng tinapa. Kaya yung amoy at lasa ng tinapa ay nahalo na dun sa gata. Kaya kung ikaw na nanonood, kung naku-curious ka nga sa lasa netong ulam ko ngayon, ay itry mo na nga ring magluto ng ganito. At mas maganda nga kung sasamahan mo rin ito ng pritong tinapa. Tapos yung pinagprituhan mo ay dun ka na nga rin mag-isa. At habang kumakain nga ako, ay ayan na nga yung aking pusa na si Dagul. Nangangalabit na nga siya sa aking likod dahil nagugutom na nga daw. Kaya naman binigyan ko na nga siya dito ng buntot ng tinapa para naman makakain siya. Ako lang ba yung may ganitong pusa? Yung tipong kapag ka gusto niyang humingi ng pagkain at gusto niyang magpalambing ay pumapasan nga siya dyan sa balikat ko. Kaslala day bilit da kayo. Sabi nga ni Dagul, tama na daw ang pagbibidyo-video ko dito para makakain na daw sila. So paano ba yan? Hanggang dito na lang. Huwag niyo palang kalimutang mag-like and share. Salamat sa panonood. Bye-bye!